Hello guys! For this video naman, ang pag-uusapan natin is kung paano natin ipe-perform ang Jacobi method using Microsoft Excel, no? So, kung maalala nyo, meron tayong dalawang iterative method, the Jacobi and the Gauss-Seidel method, no? Pero very limited lang naman ang application nito. Kalimitan ginagamit ito kapag ang system natin is diagonally dominant, no? So, if you recall, sa playlist na to, sinolve natin itong example na to. And kailangan mapatunayan nyo muna if the system is diagonally dominant, no? So, para ma-compare natin yung sagot natin manually and by Excel, um, edi syempre, mag-focus na lang tayo sa same na example, no? So sige, basahin natin tong problem na to. Determine the solution of the linear system shown using the Jacobi method. Let the x sub 1 initial values is equal to 0 and perform 6 iterations, no? So ito yung equation natin, no? So allow me to take a screenshot of that, no? Para mas madali na lang, no? Yung ating paglalagay, no? So now, you need to understand this one. Even though yung Jacobi pwede natin i-Excel. Itong ginawa natin kanina, yung pag-check kung diagonally dominant ba, and at the same time, yung pag-derive natin ng equations natin class, kailangan gawin mo pa rin to manually. So, it's better na napanood nyo na muna yung manual counterpart nitong Jacobi method, no? Kasi hindi nyo to matatakbuhan. Kailangan magawa nyo pa rin itong portion na to, yung pag-check if the system is diagonally dominant, and yung pag-derive ng equations ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3. And you will only do that manual. Hindi yan kaya ng Excel. Okay po, no? So now, assuming ito, nagawa mo na to, and na-derive na natin yan. So ang ilagay ko lang dyan, yung x sub 1 is equal to 32 minus 4 x sub 2. Ito siya, no? I-zoom in ko na lang. Plus x sub 3. Siguro para hindi nakakalito, no? Equals 32 minus 4 x sub 2 tapos plus x sub 3 over 28. So, yan yung equation natin ng x sub 1, no? Yung x sub 2 naman, na-derive natin yon as ito siya, 35 minus 2 x sub 1 minus 4 x sub 3 over 17. And finally, yung x sub 3 natin is equal to, yun na nga, na-derive na natin yun as 24 minus x sub 1 minus 3 x sub 2 then over 10. So again, no, tong portion na to, yung pag-check ng diagonal dominance and at the same time, yung pag-derive nitong equations na to, kailangan mamano-mano nyo muna yan. Hindi natin yan magagawa ng Excel lang. So now, ang next na gagawin natin, i-prepare na natin yung table. So ito yung iteration, ito yung para sa x1, ito yung para sa x2, and ito yung para sa x3, no? So igitna ko lang siya for reference. So syempre, magsisimula tayo sa initial or yung 0. And the initial value of x, pag binasa mo yung problem natin, ang nakalagay, x1 is x2 is x3 is 0. So, ang initial values natin dyan, 0, 0, 0. So, ayun po siya, no? So, now, yung next na gagawin natin dito, we will now perform our first iteration. So, yung first iteration, ang gagawin nyo lang naman i-center ko lang to, no? Ayan. So, yung first iteration, ang gagawin nyo lang naman dyan is simply, susundin mo lang yung formula na na-derive natin. So, take note, ang gagamitin natin yung mga initial values. So, ito, yung formula for x1 equals, parenthesis, nakalagay dyan, 32 minus 4 times x sub 2. So, nandito yung x sub 2 plus x sub 3. So, ito siya. Then, i-divide mo yung buong term ng 28. So, ayun yung una mong gagawin. Then, press enter. Tapos, para naman sa x sub 2 equals, ito yung susundin mo, 35 minus 2 times x sub 1 minus 4 times
x sub 3. So, ayun siya, no? Then, divided by 17. So, just press the equal sign again or enter. Then, finally, for the x sub 3 equals, ang nakalagay dyan, 24 minus x sub 1. So, yan yung initial value ng x sub 1 minus 3 times yung x sub 2. Then, divide it by 10. So, ayun na po, no? Yung magiging values natin. Okay po, no? Now, pag nagawa mo na yon, yun lang naman yung pinakamahirap na part kasi ang magiging next step is, ang sabi kasi ng problem, gagawin daw natin yun na 6 iteration, tama ba? Ilan ba dyan, no? 6 iteration. So, first, second, third, hanggang sa mag-6, no? Highlight mo na lang yan, drag. So, hanggang lumabas yung 6. So, ang gagawin nyo lang, i-highlight mo lang yung formula na to. Then, all you need to do is to drag it until the 6th iteration. So, tapos na. Oo, yun na agad class yung sagot natin. So, highlightin ko lang to. Tapos, lagyan ko lang to ng color, indicating na tapos na yung ating ginawa, no? So, ibig sabihin, lagyan ko lang ng borders. Ayan, no? So, yung napakahirap na mano-mano, nagawa lang natin siya, no? In just a single drag. And i-compare natin yung tabular. So, of course, may konti tong discrepancy simply because of rounding off error. Pero pag tiningnan mo, yung 6 natin, 0.9931, 1.5057, ito, rounding off error yan. And ito naman, 1.8471. So as you can see, yun na agad ang sagot natin, no, after 6 iterations, no. Pero yun na nga ang problema natin, no, 'di ba? Sa Gauss or sa Jacobi method, kung 6 lang yung iteration natin, medyo hindi pa yan accurate. And ang basic rule natin dito, if you want to make it more accurate, you need to add the iteration, which is mahirap siya manually. 'Di ba, no? So, ang gagawin mo lang kung gusto mo siyang maging mas accurate, all you need to do is to highlight this part or kahit saan dyan, then i-drag mo hanggang sa makontento ka na. Katulad nito, no? 'Di ba, no? Simpleng drag, I can make 34 iterations na within 1 second, no? Pero as you can see dito, siguro nagsimula siya dito sa 12 iteration, hindi na nagbabago. So, dapat ang sagot 0.99359, 1.50698, 1.84855. Ibig sabihin, habang ini-increase nyo class yung number of iterations, nagiging mas accurate yung sagot. Kasi nga 'di ba, kung papansinin nyo, halos hindi na nagbabago kahit ilan pa yung iteration natin, no? But again, following lang the problem, sabi kasi hanggang 6 iterations. So therefore, ayan na yung sagot. I-compare mo siya manually. Kung may pinagkaiba man lang yan, it's because of the rounding off error. But I think okay na siya, no? So, yan lang naman ang solution ni Jacobi method. Kaya as far as the Excel is concerned, madali ang Jacobi method, no? Aside from this one na 3 equation 3 unknown, habang dito na rin naman tayo sa topic na to, isolve na rin natin itong part na to, no? Yung 4 equation for unknown, no? Pero again, it doesn't matter naman, no, kung ilang equations dyan, but still you are required to do this manually, yung pagdetermine ng diagonal dominance, itong portion na to, no? So still, mandato mo pa rin yan, no? Allow me to take the screenshot of this one. Ito, no? Para lang ma-paste ko siya dito ng maayos. Ayan, no? So, this is now our working equation, no? So, even though, ayan yung equation natin, balik tayo dito, sorry. Balik tayo dito. Kailangan manumanuhin nyo pa rin to. Yung portion na yan. Hindi po yan kaya ng Excel, no? So, ang importante, ma-derive nyo itong formulas for WX, Y, and Z, no? So, yan yung na-derive natin. Syempre, i-consider natin yan, no? I-zoom in natin para makopy natin. So, here, W equals 8 plus X minus 2Y over 10. Tapos, yung X naman equals 25 plus W plus 2W, sorry.
Sorry. 25 plus W plus Y minus 3Z over 11. Ayan siya. Yung Y naman is equal to negative 11 minus 2W plus X plus Z over 10. Tapos, yung Z naman is equal to 15 plus W minus 3X over 8. So, yun kasi yung susundin natin na formulas, no, in our computation, no. So, sige. I-ano ko muna to. I-minimize. So, ang gagawin nyo, ilagay ko muna yung iteration. Tapos, W, X, Y, and Z. So, ayan siya, no. So, meron tayong initial na iteration. And ang sabi dito, yung initial values, kung babasahin natin yung original problem, yung W, X, Y, and Z, lahat 0. Ayan po siya, no. So now, let's focus on the first iteration. Kasi yung first iteration, syempre, susundin mo lang yung formula na na-derive natin manually after we prove the diagonal dominance, no? So, halimbawa ito, that's equal to, sundin natin ito, no? 8 plus x, sorry, yung x natin, ito siya. Ito yung initial value ng x, minus 2 times y over 10. Ayun siya, no? 8 plus x minus 2 times y over 10. Then yung sumunod, dito naman sa x equals 25 plus w, so initial value ng w, plus y minus 3 times z. Ayan siya, no? So, 25 plus w plus y minus 3 times z, close parenthesis, over 11. So, ayan siya, no? Dito naman, sunod, equals negative 11 minus 2w, so 2 times w, plus x, plus z. Ayan siya, no? So, then after nun, divided by 10. Ayan siya, no? Then finally, ito naman equals 15 plus w minus 3x. Ayan siya, no? Then, divided by 8. So, ayun. So, this is now the result of our first trial, no? However, if I'm not mistaken, dito sa same problem na to na sinolve na natin manually, ang pinagawa dito sa atin ay 4 na trials, ay 5, sorry, no, na iteration. Kaya second, third, fourth, and fifth. Ilagay ko lang, no? So, second, third, fourth, and fifth. And of course, ang gagawin nyo lang, i-highlight nyo yung first trial, then i-drag mo siya, then tapos na agad yung iteration mo. Ganun lang siya kasimple. I-center lang natin para magandang tingnan. Highlightin lang natin para ma-emphasize yung importanteng detail. Ano na lang to, more on aesthetic. Tapos lagyan mo lang siya ng border para mas pleasing tingnan, no? So ayan siya, class, no? After 5 trials, ayan na yung nahanap natin, no? Using the Jacobi method. We shall compare that dito sa naging result when we did that manually. So ayan siya. Ito yung naging result nun sa manual. So, yung sa fifth, 1.1884. Tama siya, 1.9475. Negative 1.0256 naman, 1.3129. So, kung iisipin mo, tama no, yung pinaggagawa natin, no? Pero yun na nga, sa mano-mano kasi kanina, na-discuss lang natin is hanggang 5 iterations, no? Pero in reality, kapag Excel, pwede mo pa yan isagad hanggat gusto mo. So, halimbawa, gusto mong magkaroon ng, 26 iteration, edi just drag it, no? So, yun. Tapos, tingnan mo na lang kung saan wala ng changes. So, as you can see, at 16th trial, 16th to 17th or 16th onwards, consistent na yung value ng ating W, X, Y, and Z. So, yun. Ibig sabihin, yung W talaga, exact value niya is 1.19668, yung X 1.93488, yung Y
negative 1.1595 and yung z 1.299. So ito na yung mga eksaktong value niya. So yun siya, no? So kahit gawin ko yung 100 trials, no? All you need to do is to highlight that, then drag. O ayan, no? 80th trial, no? So ang powerful ng Excel. Pero syempre, stricto lang tayo dito. Doon lang tayo, no? Sa tinatanong, no? So here, finally, you can say that W equals 1.1883, yung X equals 1.9475, yung Y equals negative 1.0256, and yung Z equals 1.3129. Kanina pala hindi ko yun nagawa. Yan ko lang. Halimbawa dito, x1 equals 0.9931, x2 equals 1.5057, and x3 equals 1.8471. So, ayun siya, no? So, this is now the result of Jacobi method, no? Using Excel, no? So, di hamak na mas madali siya i-Excel, no? Compared sa mano-mano. So, thank you so much for watching this video, and I do hope may natutunan kayong bagong knowledge for today. Ingat po.